Subukan natin kung effective talaga yung graphene coating. Pina-graphene coating na rin natin yung NMAX natin. Brand new na nagmukha pa lalong brand new. Ayan, safe na yung tangke natin. From hairline scratches. Graphene coating can last up to 5 years. So recently may nag-comment dun sa vlog natin na nakakatamad daw manood, boring kasi nakayuko daw yung camera. So, anong nangyari kasi, pakita ko muna sa inyo, yung mounting natin, ito, wala pa kasi tayong chin mount ng Hank. Ginawa natin universal. Problema, makikita nyo yung dikit niya, lumalawlaw na siya. So habang patagal na patagal, pababa itong chin mount na universal. Kaya, payoko siya ng payoko. Hindi ko napansin. Ang disadvantage nitong Osmo Action 5 is yung lens niya. Hindi siya kasing wide ng kay GoPro. Kaya naman, napa-order pa ako nitong FOV boost lens. So, magastos talaga mag-vlog. Dami nating gastos. Pakita ko sa inyo tsura nito. Kakabit na natin ngayon to. Pag binuksan mo yung box, meron siyang lens. So, nagustuhan ko dito is magaan. Kaya lang ang problema, magkakabit tayo ng lens. Medyo mabigat siya. Mga nasa 100 grams na siguro to. O mga 120 grams, 150 grams, ganun. So yung pagiging compact niya tsaka pagiging lightweight niya, para madidefeat na rin yung purpose dahil unti-unti pa tayo maglalagay ng mga accessories para bumigat siya. So difference nung lens nila, di ba? Lumaki at bumigat. So wala tayong choice. Kailangan natin siyang ilagay. So yung field of view nitong stock lens is 155 degrees. While itong FOV ay merong 182 degrees. Problema, ayan naging front heavy na siya kasi laki ng lens. So ayan, ewan ko ba. Hindi pa nila ginawang wide kasi. So sana next time, i-built in na nila para hindi bumigat. And then, nag-upgrade tayo ng DJI Mic Mini. So ito pala ang bilhin natin dito sa boost lens. Inabot tayo dito ng mga 4,500. Hindi na po kasi humanap isa lang seller sa online. Itong DJI Mic Mini, inabot tayo ng 3,500. Pero kasama na rin yung receiver. So pwede siyang ikabit sa cellphone, pwede siyang ikabit sa DSLR sa mga camera. So comparison, kung gaano siya kaliit, ito yung DJI Mic 2. Ganyan lang siya. Pati yung pagiging slim niya, makikita natin dito. Pati yung nipis niya. Ayan. Ang difference nila, naka 32-bit floating, itong mic 2, tapos meron siyang internal recorder. Itong mini, wala siya. Wala siya internal recorder. Pero maganda rito kasi, hindi natin ngayon kailangan gumamit ng mic. Kasi may nagre-reklamo din na bakit daw ganun, puro boses lang naririnig. Kaya ito, nag-upgrade na tayo, todo upgrade na ginawa natin. So, hindi na tayo gagamit ng lavalier mic. Ang gagamitin na natin ngayon is yung mic mini. Kagandahan sa kanya kasi, dahil nga maliit siya, so pwede natin siya ipasok siguro dito. So, advantage nito, wireless ang connection natin. Kahit umuulan ngayon, pwede na tayong mag-vlog. And ang isa pang advantage niya is, pwede nating i-connect dalawang mic sa Osmo Action 5 para yung isa nasa helmet and then tong isa pwede ko ilagay sa motor or plano ko ngayon lalagay ko sa belt bag dito sa loob. Tapos yung belt bag ko nasa likod ko para yung tunog naman ngayon ng exhaust makuha. Kasi problema natin yung ambient sound. So subukan natin ngayon. Let's go! Grabe, napakainit. Summer na talaga. Ngayon ang unang test ride natin gamit itong Osmo FOV. Tama ba? FOV boost lens and yung DJI Mini. So hopefully maririnig na yung engine sound, exhaust sound Tapos, nag-minus 12 tayo sa gain. Itong mic mini, para hindi masyado malakas yung boses natin kasi nakatutok na mismo sa bibig natin yung mic. So, hopefully hindi siya mahulog, no? Kasi mahal nito Bilhin natin sa mic mini. Diba? 3.5 din yan. Pag nahulog, goodbye 3.5. Yung battery naman niya, nasa mga mga 11 hours. Pero feeling ko realistically, mga siguro 8 hours. Pwede na rin, di ba? Kung 8 hours, mahaba na wala naman nagpa-vlog ng ganong haba. Basta kailangan kada alis ng bahay, kada magpa-vlog, full charge para sigurado. Hindi malobat. Yun lang ang problema dito. Marami kang iniisip na battery. Kuya, hindi dyan. Expressway yan.
Buti ka pa matikitan dyan. Buti na lang may nagsabi sa kanya. Buti huminto siya. So pasensya na po dun sa mga nainis dahil nakayuko daw yung vlog natin, yung camera natin. Sa mga previous vlog natin, nakayuko yung camera. So marami nainis dun. Iba-iba kasi yung riding position. Tapos lumalawlaw na pala yung chin mount natin. Pero parating na yung in-order natin na Hank chin mount. Antayin nyo. Parang di na siya lumawlaw. Makita natin yung difference ng Universal sa Hank chin mount, di ba? Talagang perfect na perfect eh. Parang na yun. So ito, on the way nga pala tayo sa Richland Auto Detailing. So para makarating sa Richland, pasok ka lang ng from Mindanao Avenue, pasok ka ng Old Sauyo Road. Magpapa ceramic coating nga pala tayo sa ating Fireblade. And kung maalala nyo, dati nagpa ceramic coating na tayo sa dati nating Fireblade. Actually dalawa kasi to. So ito na si Beyblade 2.0. Si Beyblade 1 kasi yung una nating Fireblade naka-Acra, kaya pinalitan natin. Tsaka yun nga, naka-SC Project. Gusto natin naka-SC Project eh, lalo pag nagbalit ka ng sprocket dito. Perfect combination na talaga. So ito, once na lumigo ka sa kanan, pangalawang kanto, base sa Waze. Pinabisado ko lang, hindi ko talaga kabisado. Si Waze ang nagsabi sa akin, pangalawang kanto, kakanan na. Ayun, ito pala. Tapos dito na yun. Ito pala yung Richland. Ayun. Ito na. Yun pala. So may nakalagay naman sa gate, Richland. Bagong bukas lang po ito. Boss Mark.
So good day, we are here at Richland Auto Detailing and Paint Protection sa Uyo, Quezon City. We are offering paint protection film services and paint protection coating services such as ceramic coatings and graphene coatings. The difference is graphene coating is the latest technology when it comes to paint protection coatings. Ceramic coatings can last up to 3 years while graphene coating can last up to 5 years. And also, yung graphene coating, mas hydrophobic siya. Yung water contact angle niya is 125 degrees. And yung hardness niya is 10H. So, mas makapal siya compared to traditional ceramic coatings. Yung drying time ng ceramic coatings and graphene coatings magkaiba rin. Ceramic coatings, minsan kailangan pa siyang infrared and 24 hours yung curing time niya. While graphene coatings, 2 to 3 hours completely cured under natural environment temperature. Pero huwag kayong madi-discourage kahit hindi brand new yung sasakyan nyo. Kahit ilang taon pa yan, as long as maganda yung paint condition, dadaan naman tayo sa complete full detailing, exterior detailing, kaya mare-restore natin yung paint bago natin siya lagyan ng graphene coating. When it comes to paint protection film naman, nag-i-install tayo of different brands kung ano yung preferred na brand ng client natin. For PPF, we are using non-yellowing and self-healing. Okay, we have different variations. We have 5 years, 7 years, and 10 years. So for our pricing, watercycles starts at 2,499 for graphene coating and for paint protection film naman starts at 18,000 pesos. Then for 4-wheel vehicles, sa mga kotse naman natin, ang graphene coating natin starts at 6,000 pesos. And for paint protection film, we're starting at 60,000 pesos. But we offer different packages. We accept partial paint protection film installation and yung buong katawan naka full body graphene coating starts at 9,000 pesos. So ang main advantage ng naka graphene coating or naka paint protection film is syempre the word itself yung protection natin sa paint. So kung syempre mas maganda yung factory paint, ma-preserve natin. So, yung mga scratches, mapoprotektahan natin yung paint. Ang unang madadamage yung coating or yung PPF. So, safe na safe yung mga units natin. And also, yung mga acid, yung mga watermarks, yung mga acid rain, malilesen natin yan. And mas madali siyang linisin dahil sobrang hydrophobic ng naka-coating and naka-paint protection film na units. Here at Richland Auto Detailing and Paint Protection, we are offering 5 years warranty. As long as ma-follow natin yung maintenance every 6 months. Question naman ng iba, paano siya lilinisin, paano siya iwawash. So, normal washing lang naman tayo, but we highly suggest na ang gagamitin natin is pH-neutral shampoo and microfiber wash mitts and microfiber cloth. Yan, tapos na yung Beyblade natin, si Fireblade. Wow! Sobrang ganda ng naging resulta niya. Kasi yung red niya kanina, medyo ma-orange or medyo maputla. Ngayon, kitang-kita dito, hanggang dito sa tangke. Parang naging mas dark red, which is mas maganda, mas naging matapang yung pagka-red niya. Safe na yung tangke ngayon kasi usually nagagasgasan to sa akin eh. Dahil sa layo nung ng handlebar, talaga nakagalan tayo. Kaya nahihigaan natin to. Ngayon safe na yung tangke natin. From hairline scratches. Kung makikita nyo lang nung una, sobrang daming hairline dito. Tsaka hindi halata. Ito naka graphene coating, ito naka PPF, pares na pares yung kintab. Tsaka yung PPF, kinotingan pa ng graphene kaya talagang sobrang safe. And pati yung mga trims, pati yung mga plastic trims, lahat naka graphene coating kaya safe na safe. Pwede na namang i-display sa garahe. And by the way, kung gusto nyo mag-avail ng services dito, graphene coating, ceramic coating, or PPF, bibigyan kayo ng 50% off. Basta sabihin nyo lang, KNG Moto, ang promo code. Labasan natin para masubukan na. Excited na ako. Kaya subukan natin kung effective talaga yung graphene coating pag binuhusan ng tubig. Parang nahulog lang yung tubig ah. Parang wala lang oh. Bibilig-bilig. Di siya kumakapit dun sa pintura. Tapos, dahil nandito na rin tayo, pina-graphene coating na rin natin yung NMAX natin. So ayan, protektado yan. Siyempre yung mga matte finish na pintura, madali siyang magasgasan. Kaya ito, protected yan. Ito nyo naman. Lalong nabuhay din yun. Yung kulay, pati yung mga edges niya. Yung silhouette niya, ang ganda. Brand new na nagmukha pa lalong brand new. O, try na rin natin sa NMAX. So, mapiprevent natin yung watermarks. Soundcheck daw sila. Salita na ako, hindi na magkakarinigan mamaya. Sino soundcheck? Ako, sir. So, ayun, natapos na rin ang ating Fireblade. Grabe, no?
Nagmukhang bago. Kahit na ano siya. 5 years old na. Nagmukhang bago. Boss, thank you. Thank you. Thank you. Wala eh. And syempre, fresh na naman ng ating Fireblade, si Beyblade. Big shout out sa Richland Auto Detailing and Paint Protection. Sobrang professional. Talagang kailangan alagaan din natin yung mga motor natin or kotse natin. Kahit hindi yan big bike, kahit mga scooter, smaller CC, mahalaga pa rin maprotektahan yung paint para, di ba, always presentable at mukhang. And syempre ang napakalupit na remap by Overdrive Moto. Sobrang crispy. And ayun, abangan nyo iba pa nating content. Napakarami pa nating content na parating. Mga bike builds natin, mga maintenance natin sa super bikes natin, super bike builds, meron pa tayo sa R1. Thanks for watching mga katingin.